Ikaw ang bigay lahat ng pagmamahal, Panginoon. Bagkus Ama, Panginoon, ng mga sitwasyon na hindi namin alam, Lord God, Jesus. But nagpapasalamat kami, Lord, at alam namin at claim namin, Ama, na Ikaw, Panginoon, ang maghahatid sa Kanya. Kaya ang aming wish, Lord, na maging malakas siya, Panginoon, na maging matatag siya, Lord God, na Ikaw lamang makakatulong sa Kanya, Lord. Kaya pinapasalamatan ka namin na nawa i-bless mo ang bawat isa sa amin, maging mapayapa, Lord, maging mapagmahal ang araw na to, at Ikaw, Panginoon, ang mag-guide sa amin. Kaya muli, pinapasalamatan ka namin at pinahatid namin ang mga prayers na to, Lord God, sa iyong pangalan. At pinapasalamatan namin ang bawat isa dito, Lord God, na magbibigay hatid, Lord God, Jesus, na kasayahan sa araw na to. Muli, salamat sa iyo at itinataas po namin ang iyong pangalan sa pinakamatamis at mataas na pangalan mo po, Jesus. Amen. Maraming salamat po. Para po maging excited ang lahat ng mga tao na naririto, we will be graced with a performance by isang Pilipino po na nagrepresenta ng Pilipinas sa Holland's Got Talent by Mr. Francis Finstad. Is going to sing to us and give a performance. A round of applause, please. Dito kami sa birthday gathering ni Tatay Digong. Yung nga bang aking birthday greetings ni Tatay Digong. Walang-una, salamat Tatay Digong sa iyong service. Okay lang kayo dyan? Salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa amin. Nung nakita ko kung gano'n kahapon ang yung tirahan na Davao City, naniwala ako na pwede naman pala talagang maging presidente, malakit sa bayan na hindi nagpapayaman. Sana ikaw magsilbing ehemplo sa mga darating na henerasyon dahil ang talagang lunas sa ating problema sa Pilipinas ay ang mga tao na magsisisi dahil nais nila talagang magsisisi sa bayan at hindi dahil sila magpayaman. Sana po mas marami pang Rodrigo Roa Duterte na dumating sa Pilipinas. Sa gayon, makakaahon na tayo sa ating kahirapan. Happy birthday, Tatay Digong. Naririto po ako at hindi po tayo bibigyan kahit ano pang gawin ng mga pangatrat sa Pilipinas. Happy birthday to you! Okay lang ba? Kantahan tayo pero walang sigawan. Ano nang cheer, cheer. Okay, and the song goes to sing. Pero okay na. I-play ko lang. There we go. Uy! Kaya saka kasi, kapag nataasan at binigyan ng ako ng kahit libre na gamot ko, 90,000 na gamot ko kada libre na yun sa Pilipinas, 90,000 nasa ako. You can tell me it's not worth dying for, 'cause you know it's true. You're wonderful, very emotional. Look into your heart, you will find there's nothing more to hide. And take me as I am, take my life. I'll give you all I am sacrifice. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. Now you say, you know it's true. I do it for you. There's no love like your love.
to put your hands on the air. Listen to her. Amazing. What a performance. More pa daw. Ikaw na lang magkanta. Do you want one more? Asa one? Sis, ang gagaling nyo lahat. Grabe, kayo mo nang kumanta. Ang galing. But it was nice song, right? So sis, nandito tayo sa labas. Inaantay natin yung paglabas ni tatay. So kakanta ko ng beautiful song din na Right Here, Waiting for You. Hanapin ko lang. Okay, dito lang ako ha. So kantahan tayo ha. Birthday ni tatay ngayon, chill lang tayo. Okay, and the song goes this way. Jingle! Don't cry. Kasi kagabi, nagpa-practice ako, naiiyak na ako eh. Nakakalungkot. So naghahanap ako ng songs na babagay ko today. As long as you love me, girl. So far, day after day, and I slowly going insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say forever?
for you. Together, waiting for you. Waiting for you. Wonderful. Thank you guys. May mga songs na ako later, okay? Kantahan tayo. May 100 songs ako for you guys. Thank you. Thank you. See you again, okay? Thank you, Francis. Thank you so much. So, later, he will again serenade us more songs. Nag-prepare literal 100 songs talagang prepare niya for today. And because kumbaga na si Francis, a very special person would want to Sen, birthday greeting for PRRD, ano po? Yeah. Birthday greeting po for PRRD. Cecilia Brookhoven. Let us all give her a warm of applause, please. Siguro pang 1,000 na to. Maaring ngayon po ay naririnig mo kami ngayon. Alam namin naririnig mo kami dahil pinayagan po kami ng nakakasalamat po kami una ngayon sa Dutch government. Kasi dito po sa Den Haag, pinayagan po kami. Pinayagan po kami magkaroon ng pagpupulong dito sa harap po. Kung saan nakapiit ngayon. Naririnig mo kami, alam mo yung isa pong kaligayahan namin, pero kahit hindi ka po namin nakikita, maligayang-maligaya na po kami. Alam namin na naririnig mo kami. New Zealand shore, a dream so near, then Kinanta came the kanina, words, nandito lang po kami ngayon, nag-aantay po a kami band ng declared, We love you. shut tight. Thank you, Sen. It's waiting, a silent night. Panic rose, yet we stood tall. For 2,000 souls, we gave our all. Trained to lead, too called to guide. With steadfast hearts, we stayed inside. Then came the news, a bitter sting. Australia's gate would not let me in. A Dutch-born soul left lost at sea. No land, no path, no home for me. They called us spreaders, cast us low. Yet we had friends, had fought before. With careful hands and weary hearts, we prayed our night, uncertain hearts. We waited long, a month went past. Each sunrise closer, no distance. Some first nights, taking chance, yet good hunting, another dance. And then a man, a call so bold, from Filipinos, strong and brave. Our father's voice, both fierce and kind, spoke words that pleased, a word of mine. Tatay Digong, a name now blessed, a leader's act, made fierce to us. Not just for those who call his own, but even strangers lost alone. A father's love is not just love, it's seen in hands that live with love. And those children who choose to care, who light the dark when no one else can. Through forest shores, the tides and road, the love of heaven brought me home. Daghang salamat, Tatay Digong. Kaysa inyong inunuloy kung kasi wala niyo kami kasakit. Thank you, Tatay Digong, for your compassionate heart, your collaboration with the government leaders at the time, the CDC, and the Shoreside Youth Office of Royal Caribbean Group. You made it possible to proceed in this environmental numbers stuck at sea during the pandemic. Along with the support of the Philippine Coast Guard, we salute you and we will never forget. Thank you. Thank you so much for that. Indeed, Tatay Digong is really a father figure, and he's there for us when it's so difficult. Thank you so much for the woman who gave me this shawl. Sobrang lamig kasi, thank you so much. And now we're going to proceed with hearing messages from different individuals, and we are going to start with our former spokesperson, Attorney Harry Roque. A round of applause, please.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, PRRD. Tatay Digong, nandito po kami sa labas kung nasa saan ka at kami ay bumabati ng happy birthday. Hindi lang po ang mga taga-Hague at mga taga-Europa ang narito ngayon, sa buong mundo po, sa bawat sulok ng Pilipinas, meron pong pagdiriwang para sa inyong kaarawan. Binabati po namin kayo dahil kayo po ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan ng ating bansa. Binabati po namin kayo dahil kayo po ay nagsilbing halimbawa na po pwedeng maglingkod sa gobyerno ng hindi nagpapasasa at hindi nagpayaman. Binabati po namin kayo dahil nung kayo ay naging presidente, ibinalik nyo ang dangal ng Pilipino, dahilan kung bakit lahat kami ngayon na nasa labas ng Pilipinas, taas noo at nagsasabing kami ay Pilipino. Nalulungkot po kami sa iyong kapalaran. Nalulungkot po kami ng ating sariling mga kababayan ang naging makapili para kayo ay ibigay sa mga dayuhan. Nalulungkot po kami na hindi po na-respeto ang inyong karapatan nung kayo'y na-kidnap sa Pilipinas. Nalulungkot po kami na kayo'y nakakulong na, hindi pa nalalaman kung anong basihan ng inyong pagkakakulong. Nalulungkot po kami dahil nais namin kayong makapiling sa Pilipinas dahil bagamat hindi na kayo presidente, kayo po ang nagsisilbing inspirasyon na kaya ng Pilipino ang kahit anong pagsubok na hinaharap. Huwag po kayong manghihinaan ng loob. Lalo po namin kayong minahal at wala pong naniniwala sa mga paratang na binabato nila sa inyo ngayon. Huwag po kayong mag-alala, bagamat nais nilang burahin ang tatak Duterte sa Pilipinas sa pagpapamagitan ng pagkukulong sa inyo dito sa isang malayong lugar, sa pamamagitan ng pag-i-impeach kay Inday Sara, sa pagsasampa ng mga tanim kaso labang kay Pulong, kay Atty. Carpio at kay Harry Roque, huwag niyong kakalimutan. Lalo pa po kayong minamahal at napapalapit sa ating mga kababayan. Ang aming birthday wish po sa inyo, sana po mawala na ang mga bangag sa Pilipinas. Baka pagalitan ako ng organizers. Sabi nila, huminahon ka. So kinukurot ko ngayon ang sarili ko, huminahon ka, Harry Roque. Ayun daw, sabi niya, relax, at ayan na, nagsisimula ka na. Gusto niyo ba ako magpatuloy? Baka tayo mapaalis. Kaya maghihinahon na naman tayo. Ang sasabihin na lang natin, sana bye-bye bangag soon. Hindi po ako sinisigaw. Pareho pa rin ang mensahe. Alam ko po, malamig ngayon. Abay ang warning ng Weather Bureau. Walang klase, walang kasing lamig ngayon. Pero dahil karawan ng ating presidente, lalong nag-iinit ang pagmamahal natin kay Presidente Duterte at sa inang bayan ng Pilipinas. Sino ba ho ang galing dito sa labas ng... Hindi ko pa tinatanong eh, no? Taas na kayo na taas, kayo ha? Lahat ang galing sa labas ng Netherlands? Lahat kayo taga-labas ng Netherlands? Wow! Ako din, taga-Pilipinas.
Sino ang galing dito sa labas ng... Ito naman, okay. Labas ng Europa. Yan. Well, alam niyo po ha, suit ang pagdating niyo rito. Dahil alam ko, maski nasa loob yun ng building na yun ng ating presidente, naririnig niya tayo at nararamdaman niya ang ating pagmamahal. At siyempre po, nanonood po ang buong daigdig. At ang inyong presensya rito ay nagpapadala ng napakalakas na mensahe. Kahit anong pang panunupin, kahit anong pagigipit na gawin nila sa pinakamamahal nating Presidente Duterte, suportado pa rin siya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bayan. Habang tayo po ay nagdidiwa ngayon, nakapagpadala na ako ng mensahe sa mga pagtitipon na gaya nito sa Kuwait, sa Austria, sa Spain, sa Denmark, saan pa ba ako nag-take? Ang dami. Sa UK, Ireland, okay, sa Ireland, Norway, sa Amerika, Norway, at sa Germany. Nagpadala rin ako sa Germany. Alam niyo po, kanina nga umaga sa lamig, yung mukha ko parang palagi naka-freeze na, nagbabati, nagpapadala ng video sa iba't ibang parte ng daigdig. Mahirap pala pag malamig, pati yung ngiti mo po pwedeng Pero, kapit visit po tayo ngayong araw. Maraming salamat po dun sa mga nagpadala o nagdala ng pagkain. Talaga namang napakasarap na mga kinakain dito. Doble na naman ang tiyan ni Harry Roque. Pero ako'y tuwan-tuwa dahil alam niyo naman, ako'y nag-apply ng asylum. Nagpunta ako dun sa lugar kapag layo-layo. At ang pagkain nilalagay sa sako na kalahating sako at hindi ko maintindihan kung ano yung mga pagkain na yon. Kaya ngayon, pag-ingatan niyo po ang mga pagkain niyo dahil sa gutom na inabot ko, baka maubos ko po lahat ng handa ngayong gabi. Meron bang lechon Cebu dyan? Meron! Nasaan? Wow, meron lechon Cebu. Tatay Digong, may lechon Cebu. Kasi po, ang Tatay Digong, bukod sa tuyo, ang susunod na paborito ay lechon Cebu. Gusto niyo rin ba ng lechon Cebu? Ayan. O, ayan ha. Hindi ako nag-a-agitate. I-record nyo ako. No agitation. That's authority. O, di ba? Pero, sana po, ang kabataan ng Pilipinas ngayon, tumingala sa pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa totoo lang po, ngayon ko lang nakita ang tahanan na tinitirahan ni Presidente Duterte sa Davao. Nalungkot po ako. Yan po ay 150 square meter na parang bahay ng kalapate. Ang kanyang kwarto merong paikot na hagdan at yun lang ang second floor. At ang sabi ko, ito ba talaga ang bahay ng isang dating presidente? Ang kwento sa akin na nag-aalaga kay Tatay Digong, meron daw siyang supporter na bilyonaryo na nakarating sa bahay niya at ang sabi, maiyak-iyak. Nung siya'y palabas na ng bahay, sinabihan yung aide ni Presidente, bumili ka na kahit anong bahay, kahit saan akong magbabayad. Hindi naman po pwede dito nakatira ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero nang nalaman yan ni Tatay Digong, ang sabi niya, hindi ako aalis sa aking pamamahay. Hindi ko kinakailangan ng palasyo. Ang kinakailangan ko lang matutulugan, makakainan, sapat na sa akin yan. Ikumpara nyo naman sa napakarangyang buhay ng mga bangag. Sabi nila, itong tatlong hari, kapag nagsisimula na ako ng ganito, oops. Ayan. So, break ng konti. Mag-English accent naman tayo. Sino ang taga-England?
Anong English ng bangag? You don't know what English of bangag is, right? Simple. It is called bangag. Bangag. Okay. Stone. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan ang isang malaking mansyon. Dito ako nakatira ng napakatagal na. Dito ako mamamatay at hindi ko kinakailangan ng karangyaan. Ikumpira nyo doon sa mga nasa Malacanang. Halos $1 billion ang naibalik sa atin ng Swiss government na nakaw ng yaman ng kanyang pamilya. At siyempre, yan ay katiting pa lang ng nahanap na nakaw na yaman nila. Hanggang ngayon po, merong bilyong danyos na ibinigay sa mga biktima ng karahasan at paglabag ng karapatang pagtao ng isang hukom sa Amerika. Torture, enforced disappearances at murder. Sa totoo lang po, hindi Duterte ang dapat lumilitis ngayon. Dapat bangag. Pasensya na kayo, hindi ko masabi ang kanilang pangalan. At si Tambaluslos. So, ayun na naman. Si tatlong Kayo ka naman, binubuyo nyo ako eh. Pinaiinit nyo ako eh. Sinasabi ko na nga, malamig na eh, no? Sana po, mga kabataang Pilipino, matuto tayo sa naging buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung kayo'y maninilbihan dahil gusto nyong gawing mapayapa ang ating mga komunidad, dahil gusto ninyo na umunlad ang buhay ng inyong mga kababayan, dahil gusto ninyo na makabili ng pagkain, lalong-lalo na ng bigas ang inyong mga kababayan. Isa sa pinaka-naaalala ko nung aking karanasan na kasama ang ating Presidente Duterte sa Malacanang, nung naunang nagtaas ang presyo ng bigas dahil nga sa mga walang awa na mga traders. Pinatawag niya lahat ng traders sa Malacanang. Pinatawag niya yung pinakamalaking trader na nag-hoard ng bigas para tumaas ang presyo. Sabi niya, Spokes, tawagan mo yan. Aba, hindi kong alam kung saan tawagan ng numero. Binibigay sa akin ng numero. Tinawagan ko. Akala ko naman kung anong sasabihin. Ang sabi ng Presidente, PU mo! Ilabas mo ang aking bigas! Otherwise, magtago ka na. Lumabas ang bigas, bumaba ang presyo ng bigas. At ni minsan, hindi po siya nangako na magkakaroon ng 20 pesos na bigas na napako na po sa tubig at sa hangin. Kaya nga po, isa sa paboritong kanta ko ng KOJC ay nasa na ang 20 pesos na bigas. Ang sarap sana mag-chant, nasa na ang 20 pesos na bigas, bawal mag-chant. So, anong gagawin natin dahil bawal mag-chant? Bulong. Nasa na ang 20 pesos na bigas. 1, 2, 3. Nasa na ang 20 pesos na bigas. At gagaling nyo! Okay, ang sabi nila, tumigil ka na dyan, baka tayo mag-disperse. Pero muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Presidente Duterte. Yan po ang nagbibigay pag-asa sa kanya na dahil sa inyong pagmamahal, mabubuhay siya hanggang 100 years old. Pwede ba umawit tayo ng happy birthday muli? Pwede ba yan? 1 and a 2 and a 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ibulong natin, ibulong. You, 1, 2, 3.
We love you, Tatay Digo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you po, Atty. Harry Roque. Okay, baba tayo guys. Yeah. Yung next na magsasalita is actually experience niya mismo about sa pamumuno ni Tatay Digo. During his presidency, what was the effect of Tatay Digo sa family niya mismo? Let's welcome Anlay Angeles. Pupunta ako doon. Doon na po kayo. Punta ako doon. Taga dito kami, I am suffering from PTSD or post-traumatic disorder caused by drug-related Okay, another one. trauma. So, as a recent experience, I come from a middle class, a family of 13 children, and thank God, Lord is good, we have a good education. Our parents are proud of us. However, an uncle of mine was a drug lord. Some time ago, he was shooting watching a fighting game. This is the broad outline of my story. In my elementary years, my place was full of addicts and pushers. It was scary and an unsafe environment. Palagi akong takot. Maglakad kasi halak-halakan ng pagpinda ng drugs. Every corner. You could see pushers and addicts every day and very well walking from school to the market, to the painitan. Ang aking lola at lola, they had stall at the market where they should sold butuan na kalad sa pati. Favorite yan ni tatay. The third is, they had halos araw-araw may balita tungkol. Halos araw-araw may balita tungkol sa namatay na baril. Rape and etc. That was some 30 years until nag-high school ako. As I said, my uncle was known a drug lord. My siblings and I were bullied. I did not want to go out of the house. We not needed. People judge us. People judge us. And people judge us wherever we were as well our family. At young age, I was ashamed of my family name. Imagine us at this everywhere we got college now for savings. My parents and sa barangay and rolled in a drug cave as in the cave, so dark and sad and evil. Pati kami nadadamay and I always prayed to the Lord hoping the change would come. Natagal-pray, nag-give up like some of my childhood friends ay patay na or na-focus na ng drugs or nagpima sa mga adik. Mulay, nag-children. Ang hirap kasi kahit may kapatid din ako na adik na ubos ng gamit sa bahay, lahat ng gamit sa bahay ng sinila ka ng drugs. Pray na sa mga halos. Sana maka-escape ako ng gamit sa even sa mga tao na nagbalibot sa mundo ko. When I was in college, I got married in Kenya sa Netherlands in 2014. And those same pa rin, yung kapatid. Nung sa barkada, grabe sa mga gamit sa bahay na wala. Lahat sinanglan. Sakit pa sa'yo, ang one word ng parents ko. And very low
many areas. My brother started attending seminar and went to rehabilitation. I do not believe in prayer. But when I change is the same na God, changes na. Ang dami natatakot na dinadaan na wala na kapatita, nagtitinda lang doon. No more years na may kailangan na kapatid para pagkakunan ng piling. My heart started to heal. The next generations will no longer experience that they will not have the same fear that I had, and they deserve to have safe, happy, and clean, drug-free environment. Patay Digong was the only president that brought change to our place. Nagbago at nagbigay kulay ng aming buhay. He implemented program with his electoral platforms. He is the